Kumusta mga ka-DC? Maraming salamat po sa inyo dahil parami tayo ng parami sa bawat araw. Sa mga silent listeners natin, paramdam naman po kayo. Kahit pusuan nyo lang po ako sa comment section. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo ha. Salamat po. Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Sa mga nagpa-shoutout, nasa dulo po ng video. Palambing naman po na paki-like, comment, share, subscribe sa channel natin ha. Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Sa nagdaang story natin, si Ray ng Runaway ang sinampol ko. Ngayon, dito naman tayo sa modern anime na to. Isa ako sa magkapatid na dambuhalang to. Sample ha. Shiny, wala ka ibang gagawin ngayon kundi magmasid para hindi pumalpak ang misyon natin. Kwento ito ng mga robot na nakikipaglaban para sa kapayapaan at kaayusan. Napanood nyo ba to? Hihintayin kong sagot nyo sa comment section ha. Bago natin simulan ang kwento, check muna natin. Nakapag-like, comment, share, and subscribe ka na po ba? Ayan! Sa blue up at black up, na-add at na-follow nyo na rin po ba ako? Nandyan po sa comment section ng link. Nakapin na po yan. Palambing naman po. Thank you mga ka-DC. Ngayon, simulan na natin ang kwento ng burara na asawa. Charlie, sobrang hapdi ng ilong ko. Tsaka hindi mo ba naaamoy yun? May napakabahong amoy dito sa loob ng kwarto natin. Parang may nabubulok na daga o kaya parang may naagnas na bangkay sa kisame. Sobrang nakakasuka. Ano bang mabahong amoy ang sinasabi mo dyan? Tumingin ka nga sa paligid. Malinis naman ah. At wala naman ako naamoy na kahit anong kakaiba o mabaho rito sa kwarto. Ang pag-ibig, kapag tumama sa puso ng dalawang taong nakatadhana, madalas ay hindi na kayang tibagin ang kahit anong bagyo ng buhay. Ganyan eksakto ang kwento ni Sally at Charlie na noon pa man, kilala ng mag-high school sweethearts at sa sobrang pagmamahal sa isa't isa, hindi talaga nagkahiwalay kahit kailan. Kaya naman nagpakasal agad sila nang magtapos sa pag-aaral at nangangarap na bumuo ng isang masayang pamilya. Subalit hindi sa lahat ng oras, puro kiligan at paglalambingan ng buhay may asawa. Hinaharap nila ngayon ang mapait na realidad na napakahirap pala ng buhay kapag walang maayos na kita. Sally, nakauwi na ako. Pasensya na at ngayon lang ako nakauwi galing sa site. Oh, bakit naman ganyan ang mukha mo, mahal? May nangyari ba sa trabaho mo? Ay, oo eh. At hindi ko inaasahan, mahal. Sinabi ng engineer namin na ititigil muna ang operasyon sa construction site dahil nagkaaberya ang kontraktor. Sa madaling salita, wala na akong trabaho mula ngayong araw. Ano? Diyos ko, Charlie. Paano na tayo niyan? Sa isang linggo na ang singilan ng renta sa boarding house natin. Wala tayong ipambabayad. Yun nga rin ang inaalala ko eh. Naghahanap pa ako ng panibagong mapapasukan kaso wala pang tumatawag. Ikaw rin naman hanggang ngayon wala pa rin nahanap na trabaho, di ba? Pasensya na rin. Sinusubukan ko ring maghanap sa mga mall. Pero walang hiring. Alam mo namang mahirap talaga maghanap ngayon. Akala ko kasi magiging maayos lang ang lahat dahil may trabaho ka pa sa site. Eh, paano na tayo ngayon? Di bale, makakahanap tayo ng paraan. At oo nga pala, nasa na yung itinabi nating ipon sa alkansya? Yung pang-emergency fund natin? Gamitin muna natin yung napambayad sa renta ngayong buwan habang naghahanap ako ng bagong racket. Charlie, ano kasi... Naku, lagot tayo nito. Anong lagot? Huwag mo sabihing nagalaw mo yung ipon. Sorry, mahal. Nagamit ko na kasi. Bigla kasing nasira yung cellphone ko noong nakaraang linggo. Kaya bumili ako ng bago. Tapos, bumili na rin ako ng ilang beauty products at skincare kasi nagkakaroon na ako ng mga allergy. Ano? Ginastos mo sa cellphone at pampaganda yung perang pang-emergency natin? Sali naman. Napag-usapan na natin na para sa mga importanteng bagay lang yun. Alam mong gipit na nga tayo eh. Sorry na, Charlie. Huwag ka na magalit, please. Kasi kailangan ko rin ng cellphone para nakukontak mo ko. Tsaka, nahiya na rin akong lumabas kasi wala man lang akong pampaganda. Hindi ko naman alam na matitigil pala ang trabaho mo ngayong araw. Patawarin mo na ako, please. Ikaw talaga, Sally. Yun na lang ang pag-asa natin eh. Kapag hindi tayo nakabayad sa katapusan,
Siguradong palalayasin tayo sa boarding house na to. Saan tayo titira niyan? Papayag ka bang matutulog tayo sa kalsada? Ayoko namang mangyari yun, no? Baka pwedeng dun muna tayo tumira sa bahay ng mga magulang mo. Panandalian lang naman habang hindi pa tayo nakakahanap ng bagong trabaho. Malaki naman ang bahay ni nanay at tatay, di ba? Nakakaya naman yun. Pamilyado na ako tapos babalik pa ako sa mga magulang ko para makitira doon. Tsaka, nandun din si Nathan na nakikitira din doon kasama ang nobya niya. Magiging pabigat lang tayo ron. Pero Charlie, isipin mo naman, wala na tayong ibang option ngayon. Kesa naman matulog tayo sa ilalim ng tulay kapag pinaalis tayo rito. Pamilya mo naman sila eh. At siguradong maiintindihan nilang sitwasyon natin. Please, kausapin natin sila. Sige, pag-iisipan ko. Tsaka, mabuti pa magapunan na tayo. Kanina pa ako nagugutom eh. Hala, hindi pa pala ako nakapagsaing. Teka lang. Hindi ka pa nakakapagsaing? Mahal naman, wala nang ang ibang ginagawa dito. Ang kalat pa ng kwarto natin. Hayaan mo na. Ako na magliligpit ng mga yan. Maupo ka na lang at magsasaing muna ako. Tapos magluluto ng hapunan. Medyo sumakit ang ulo ni Charlie ng gabing yun sa kaiisip kung paano masosolusyonan ang problema. Medyo naiinis pa siya sa asawa na winaldas ang ipon nila. Ngunit hindi niya magawang magalit dito dahil nga mahal niya ito. Sinubukan niya namang maghanap muna ng ibang trabaho, subalit halos punuan na. Kaya wala na silang matatakbuhan at wala nang ibang mapagpipilian kundi ang humingi ng tulong sa mga magulang. Kinapalan na lang ni Charlie ang kanyang mukha na umuwi sa bahay ni Nanay Marina at Tatay Leandro. Kasama si Sally na dala ang kanika nilang mga bagahe, tinanggap naman sila na mag-asawa sa kanilang tahanan. Naroon din ang nakababatang kapatid ni Charlie na si Nathan, kasama ang nobya nitong si Jerica na 3 buwan ng buntis. Hindi sana gusto ni Charlie ang dumagdag pa roon at maghanap na lang ng ibang malilipatan. Ngunit sa oras ng matinding kagipitan at kawalan, pamilya pa rin talaga ang kanyang mauuwian. Aba, Leandro, tingnan mo kung sinong dumating. Sina Charlie at Sally. Oo nga, aba, napadalaw kayo mga anak. Parang napakarami nyo namang dalang gamit at bagahe. Nay, tay, magandang hapon po sa inyo. Pasensya na po kayo sa biglaang pagdating namin ha. Kasi po, nawalan po ako ng trabaho sa construction kamakailan lang. Hindi na po namin kayang bayaran yung renta sa boarding house kaya baka pwedeng dito muna kami makituloy. Kahit pansamantala lang habang naghahanap ako ng bagong mapapasukan. Nako, yun lang pala. Ay Charlie, walang problema yun. Kahit kailan bukas ang pintong ito para sa inyo. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano pa. Mas masaya nga kami ng tatay mo kasi kumpleto tayo rito sa bahay. Maraming salamat po, Nanay Marina, Tatay Leandro. Nako, sobrang namiss ko po kayo ng sobra. Pasensya na po talaga sa istorbo. Hindi kayo istorbo sa pamilya namin, Sally. At manugang ka namin eh. Matanong ko nga lang pala, sa tagal ng pagsasama nyo hindi pa rin ba kayo nakakabuo? Alam nyo na, naghahanap pa kami ng isa pang apo na aalagaan. Tay, wala pa po sa ngayon eh. Napagkasunduan po namin ni Sally na wag munang gumawa ng bata hanggat wala pa kaming maayos at permanenteng trabaho. Mahirap na po ang buhay ngayon. Ayaw naming mamroblema ang bata pagdating ng araw. Oo nga naman, tamang magplano muna para sa kinabukasan ng bata. Oh, Kuya Charlie, himalang bumisita ka. Oh, Nathan, kumusta ka na? Matagal-tagal din tayo hindi nagkita. Maayos naman, Kuya Charlie. Eto, medyo kumakayod para sa pamilya. Nga pala, Kuya, 3 buwan ng buntis si Jerica ngayon sa panganay namin. Aba, bilis nga naman ang utol ko. Congrats sa inyong dalawa ha. Masayang balita yan. Siguradong tuwang-tuwa si nanay at tatay dahil magkakaroon na sila ng unang apo mula sa inyo. Salamat po, Kuya Charlie. Masaya rin akong makita kayo ulit. Congratulations, Jerica at Nathan. Oo nga pala, kailan lang ba kayo ikinasal? Hindi pa kami kasal ngayon, Ate Sally. Pero napag-usapan naman namin na soon, kapag maayos-ayos na ang lahat sa amin ni Nathan at nakapag-ipon na kami ng sapat, magpapakasal na rin kami agad.
Ako, kahit ano pa yan. Ang mahalaga, magkasama at nagmamahalan kayo. Sa wakas, buo na muli ang pamilya natin sa ilalim ng iisang bubong. Kaya, Charlie, huwag niyo nang iisipin ang pag-alis dito, ha? Dito na muna kayo at araw-araw namin kayong namimiss ng nanay niyo eh. Ako rin po, Tay Leandro. Gusto ko talagang manirahan dito kasama kayo. Mas masaya pala kapag marami tayo sa bahay. Tama. The more the merrier nga, di ba? Kaya magsama na tayo sa isang bubuong mga anak para hindi na rin kayo mahirapan na magbayad pa ng renta. Magtulungan na lang tayong magbayad ng tubig at kuryente dito. Sa pagbabalik ni na Charlie at Sally doon, tila naging masaya at masigla ang buong bahay dahil marami na sila. Hindi na rin nalulungkot si Nanay Marina dahil dalawa na ang kakwentuhan at nakakasama niya araw-araw sa bahay. Habang si Tatay Leandro naman, masayang kasama ang dalawang anak niya na barako. Hindi rin nagtagal at nakahinga na ng maluwag si Charlie nang makahanap na siya ng bagong trabaho dahil dinala siya ng kanyang kapatid na si Nathan sa pinagtatrabahuhan nitong construction site. Kaya nakaramdam siya ng ginhawa na makakatulong na rin siya sa mga gastusin sa bahay. Sa bahay naman, naiiwan lagi si Sally kasama ang buntis na si Jerica at masaya silang nag-uusap sa sala. So, Jerica, paano nga pala kayo nagkakilala ni Nathan? At anong pinagkakaabalahan mo sa buhay bago ka nabuntis? Ang totoo niyan, dati po kasi ako nagtatrabaho sa isang karinderya, Ate Sally. Doon sa malapit sa construction site kung saan nagtatrabaho doon si Nathan. Madalas kaming nagkukwentuhan at hanggang sa, ayun, bigla na lang siyang nanligaw dahil may itsura naman tong si Nathan. Sinagot ko naman agad. Pogi rin naman si Nathan gaya ng kuya niya eh. Kami naman ni Charlie. High school pa lang mag-boyfriend na kami. Tiniis namin ang lahat ng pagsubok kaya nung nakatapos at nagkaedad ng konti, nagpakasal na kami agad. Kayo rin dapat ni Nathan. Mas maganda sana kung nagpakasal muna kayo bago kayo nag-anak para maayos, di ba? Naku, Ate Sally, medyo nadala rin kasi kami sa bugso ng damdamin at sa sobrang pagmamahal sa isa't isa. Kaya yun, nagbunga agad. Pero wala rin naman akong pinagsisisihan kasi napakabait ni Nathan at talagang pinanagutan niya ang pagbubuntis ko. Ang mahalaga, responsable siya bilang ama. Oo nga naman, mabuting tao si Nathan. Pero alam mo, Jerica, gusto ko na rin talagang magkaanak at magbuntis. Kaya lang, ayaw pa talaga ni Charlie sa ngayon. Natatakot daw kasi siyang baka hindi namin mabuhay ng maayos ang bata dahil sa hirap ng buhay at kawalan ng pera. Kaya nga naiisip ko rin, gusto ko na rin maghanap ng trabaho eh. Kahit yung mga online jobs lang para makatulong ako kahit nasa bahay lang. Naku, Ate Sally, gustong-gusto ko rin gawin yan. Kaso lang, hindi ko talaga alam kung paano magsimula at kung ano mga kailangan gawin sa mga online job na yan eh. Nako, madali lang yan kung magtutulungan tayo maghanap at mag-apply para pareho tayo magkaroon ng sariling kita. Sa ganitong paraan, makakatulong pa tayo sa mga asawa natin sa mga gastusin dito sa bahay. Tama ka, ate. Masarap din makatulong eh. Nakakahiyang nakaupo lang tayo dito at walang ginagawa. Nako, napakasarap naman pakinggan ng usapan yung dalawa dyan. Natutuwa ako at nakikita kong napakaganda ng samahan nyo at magkasundo kayong dalawa rito sa bahay. Yan ang gusto ko sa mga manugang ko. Siyempre naman, Nay. Tayo-tayo lang ang magtutulungan. Sa kabila ng hirap ng buhay, nagtutulungan naman silang magpapamilya at nagkakasundo sa lahat ng bagay. At dahil sina Sally at Jerica lang ang mga babaeng naiiwan sa bahay, silang dalawang nakatoka sa tahanan para magtulungang maglinis at mag-asikaso ng mga gawain. Dahil matanda na rin si Nanay Marina, kusa na silang kumikilos ng walang reklamo. Ang mga gawaing bahay ang naging pangunahing bonding moments nilang dalawa, kaya unti-unting naging matalik silang magkaibigan. Makaraan ng ilang linggo, unti-unti nang nakabawi ang mag-asawa mula sa matinding kagipitan. Nang makasahod na si Charlie, agad niyang ibinili ang perang yon ng mga kakailanganing grocery sa bahay. At bukal sa loob na nagtulungan ang dalawang magkapatid sa pag-aambag para sa mga buwanang bayarin sa tubig at kuryente.
Tuwang-tuwa sina Nanay Marina at Tatay Leandro dahil nakikita nilang hindi na gaanong nahihirapan ng pamilya at maganda ang pagtutulungan ng kanilang mga anak. Maging sina Sally at Jerica, hindi rin nagpahuli sapagkat nakahanap na sila ng sariling pagkakaabalahan. Nakadiskubre sila ng magandang sideline bilang mga online live seller. Gabi-gabi, nagtatagal sila sa harap ng kamera habang masiglang nagtitinda ng mga damit. Gayunpaman, sa kabila ng magandang kita, unti-unti nang napapansin ni Jerica ang pagiging burara at makalat ni Sally sa loob ng bahay. Kahit saan na lang kasi, naiiwan ito ang mga personal na gamit at damit na pinaghubaran. Ate Sally, sa'yo ba yung panty at bra na naiwan dun sa banyo? Ay, oo, sa akin yon. Nakalimutan ko lang ilagay sa labahan kanina pagkatapos ko maligo. Kukunin ko na lang din mamaya pagkatapos ko rito. Sige ate, kunin mo na lang mamaya kasi baka makita pa ng iba. Nakakaiya naman. Nako, wag mo na munang intindihin yon. Tulungan mo muna ako rito mag-pack ng mga orders ng buyers natin para mapapick up na agad sa rider. Sobrang daming nag-order sa live selling natin kagabi. Ang dami nga po Mabuti at mabilis na ubos yung mga bagong stock na kinuha natin. Sinabi mo pa. Sa palagay ko nga, maganda ring mag-resell tayo ng mga beauty products at skincare next week. Maraming nagtatanong sa akin kagabi kung anong ginagamit ko sa mukha kasi makinis daw. Kaya I'm sure na mabilis din nating mabibenta yon. Maganda nga sigurong subukan yan para mas madagdagan pa ang kita natin araw-araw. Tsaka kapag nakuha ko na yung buong sahod natin dito, magpaparibandagad ako sa parlor. Tingnan mo nga tong buko. Mukha na akong bruwa sa sobrang kulot. Sama ka rin sa akin, Jerica. Magpapaparlor tayo. Naku, Ate Sally, uunahin ko muna mag-ipon ng pera para sa panggasto sa panganganak ko. Kailangan ko nang bumili ng mga lampin, diapers at gatas para sa baby kapag lumabas na siya. Sus, hindi naman masama mag-ipon para sa baby. Pero mag-invest ka rin naman ng konti sa sarili mo para magpaganda. Tingnan mo nga ang sarili mo. Kailangan mo rin mag-ayos ng konti. Baka mamaya mawala ng gana ang asawa mo. Ay nako, hindi ko na inaalala ang mukha ko. Pero wala naman talagang masama magpaganda at mag-ayos sa sarili. Basta Ate Sally, siguraduhin lang natin na kahit maganda tayo, wala pa rin naiiwang kalat at dumi sa paligid O mga anak, halina kayo rito sa hapag at nakahanda ng hapunan. Lumalamig na ang pagkain. Gabi na at kailangan nyo ng kumain. Sige po, Nay. Susunod na lang kami. Sandali lang po. Teka nga. Kaninong suklay itong nakapatong dito sa tabi ng mesa sa kusina? Ay, naku naman. Napakaraming nakapulupot na buhok. Baka mahulog pa ito sa ulam at mahalo sa kakainin natin. Ay nako, Nay Marina, sa akin po yan suklay. Naiwan ko lang po dyan kanina nung nag-aayos ako bago mag-live. Pasensya na po, kukunin ko na lang po agad. Sige, walang problema. Basta iligpit mo lang na maayos para hindi tayo makakain ng buhok. Kahit papano, nakakatulong naman si Sally sa mga gastusin sa tahanan at nag-aambag mula sa kanyang online selling. Subalit halatang halata na mas inuuna pa rin ito ang kanyang mga pansariling kagustuhan at luho. Sunod-sunod kasi ang dating sa bahay ng mga in-order niyang panibagong pampaganda, pampaputi ng balat, at iba't ibang magagandang damit na hindi naman niya talaga kailangan. Dahil dito, hindi na maiwasan ni Charlie na sitahin ng asawa minsan. Nadadatnan niya rin kasing madalas si Sally na walang ginagawa sa bahay kundi ang maupo, mag-cellphone, at magpahinga habang si Jerica naman ang halos gumagawa ng lahat ng gawaing bahay kahit nakapansin-pansin ang lumalaki at mabigat na ang tiyan nito dahil sa pagbubuntis. Sally, baka naman pwedeng kumilos-kilos ka naman dito sa bahay at tumulong sa mga gawain. Kawawa naman si Jerica panay ang linis at walis kahit buntis. Bakit ka ba nagagalit dyan, Charlie? Si Jerica naman ang nagkusa na kumilos at maglinis. Hindi ko naman siya inutusan o pinilit na maglinis dyan. Yun na nga ang punto ko. Dapat magkusa ka rin na tumulong sa kanya nang hindi ka na inaalalayan pa. Buntis yung tao at bawal sa kanyang mapagod. Nako, di naman problema yan kasi nagpapahinga din naman siya ng mahaba. Tsaka,
nagre-relax lang naman ako ngayon kasi sobrang pagod din ako kagabi sa kaka-live selling para may maipang-ambag naman ako dito sa bahay. Huwag mo na idahilan yung pag-aambag mo para maging dugyot at burara ka rito sa bahay ng mga magulang ko. Nakakahiya na nanay at tatay. Tingnan mo nga yung kwarto natin, oh. Napakakalat. Nakatambak ang mga damit sa sahig at nakakahiya kung masilip yan ni Nanay Marina. Ano na lang ang masasabi niya sa atin? Maglilinis naman ako mamaya, Charlie. Napakamainitin naman ang ulo mo. Pag natapos ako magpahinga, malilinis din yung kwarto. Diyan ako nabubuisit sa'yo, Sally. Puro ka na lang mamaya. Lilipas ang buong araw at lilipas ang buong linggo. Yang mamaya mo, hindi pa rin nangyayari yan. Tignan mo. Samantala sa kabilang kwarto, hindi na rin nakatiis ang nakababatang kapatid ni Charlie na si Nathan. Napapansin na rin kasi niya na halos ang misis na lang niyang si Jerica ang laging kumikilos, nagwawalis at nag-aasikaso sa loob ng bahay. Ayaw na ayaw niyang napapagod ito lalo't maselan pa naman ang pagdadalang tao nito. Dahil dyan, pinahinto niya si Jerica sa ginagawa nito at mabilis na kinausap sa loob ng kanilang sariling silid. Ang kwarto ni Nathan at Jerica, napakalinis, maayos ang pagkakalagay ng mga gamit at napakasariwa ng hangin. Malayong malayo sa itsura ng kwarto ni na Charlie at Sally. Jerica, pumasok ka nga muna rito sa kwarto at magpahinga ka na. Huwag ka nang kumilos dyan sa labas kasi lumalaki na yung tiyan mo. Naku, Nathan, tinatapos ko lang naman yung mga hugasin kasi ayoko ring magugas pa si Nanay Marina. Masakit na raw ang tuhod niya eh. Pero hindi ikaw ang dapat umaako ng lahat ng gawaing bahay dito. Nandiyan naman si Sally ah. Malakas ang katawan niyan at hindi naman buntis para hindi makatulong. Alalahanin mo, masela ng pagbubuntis mo kaya mabuting umiwas ka sa mga gawaing bahay para iwas disgrasya. Kasi naman, Nathan, kung hindi pa ako kikilos at maglilinis, magiging napakakalat ng bahay na to. Medyo problema nga rin si Ate Sally kasi napakaburara talaga niya sa loob ng bahay. Pansin ko nga rin eh. Makalat talaga yung asawa ni Kuya. Oo, kahit yung mga basang tuwalya at mga maruming labahin nila ni Kuya Charlie, ayun, nakatambak lang sa sahig ng banyo. Sa huli, ako rin ang nagliligpit at nagpapasok sa laundry basket kasi nandidiri ako kapag naaapakan ko. Kakainis naman. Pero makinig ka sa akin, Jerica ha. Kung ano man ang kalat nila, hayaan mo silang magligpit niyan. Huwag mo nga akuin ang mga responsibilidad niya rito kasi baka mamaya ginagawa ka na niyang katulong sa bahay na to. Hindi na tama yun. Sinabihan ko naman na siya ilang beses na tumulong din maglinis at magligpit. Kaso parang wala talaga siyang pakiramdam. Sobrang burara at tamad talaga mag-ayos ng mga gamit niya. Ako nang bahala makipag-usap tungkol dyan sa kanila. Binabalaan kita, Jerica ha. Huwag matigas ang ulo. Humiga ka na at magpahinga. Oo na, hindi na ako makikialam. Kinabukasan, habang nasa trabaho sa construction site at nagpapahinga sa pagdating ng tanghalian, naging pagkakataon ito para mag-usap sina Nathan at Charlie tungkol sa kanika nilang mga asawa. Hindi na rin kasi mapalagay si Nathan at naglabas na ng kanyang saloobin sa nakatatandang kapatid. Ipinarating niya kung paanong pinapahirapan ni Sally ang kanyang misis sa hindi pagtulong sa mga gawaing bahay at sa pagiging napakamakalat nito sa buong tahanan. Lalo't mag-aapat na buwan na ang tiyan ni Jerica at mabilis nang mapagod. Kuya Charlie, pasensya na pero kailangan ko lang sabihin to sa'yo eh. Baka pwede naman pagsabihan mo na maayos si Ate Sally na tumulong sa mga gawaing bahay. Oo, sinasabihan ko naman siya eh. Hindi naman sa nakikialam ako sa inyo, kuya. Pero hindi kasi maganda tignan na hindi sila nagtutulungan ni Jerica. Wag naman sana niyang ipasa sa misis ko ang buong responsibilidad sa paglilinis ng bahay. Maging patas naman sana siya kasi buntis si Jerica eh. Pasensya ka na talaga, Nathan. Sa totoo lang, ilang beses ko na rin siyang pinagsasabihan tungkol dyan kasi napapansin ko nga rin na pabaya siya sa bahay. Kaya ako na rin ang humihingi ng pasensya kay Jerica dahil alam kong di talaga madali ang lagay ng pagiging buntis. Salamat kuya at sana makinig ang asawa mo. Maitanong ko lang din, magtatagal pa ba kayo ni Ate Saling makikitira sa bahay ni nanay? O may plano na kayong bumukod ulit?
Bubukod naman kami kapag nakaipon lang talaga ako ng sapat na pera mula rito sa sahod ko sa construction. Sa ngayon, medyo nahihirapan din ako kasi maliit ang sahod kaya gusto kong maghanap pa ng ibang racket. Pero kahit paano, malaking tulong na rin tong trabahong to para makausad. Kaya salamat din talaga sa'yo ha. Walang problema yung kuya. Magkapatid tayo kaya magtutulungan tayo. Ang sa akin lang naman, sana maging maayos at patas ang pakikitungo ng bawat isa sa loob ng bahay para walang nagkakasamaan ng loob. Hindi lamang ang magkapatid ang nakakapansin sa mga nangyayari sa loob ng bahay. Pati na sina Nanay Marina at Tatay Leandro, nakikita na rin na halos si Jerica lang talaga ang kumikilos at nag-aasikaso sa mga gawaing bahay. Subalit sa kabila nito, wala silang reklamo kay Sally dahil nakukuha nito ang loob nila sa pamamagitan ng mga luho. Tuwang-tuwa nga lang ang mag-asawa nang bilan sila nito kamakailan ng bagong appliances. Medyo malaki-laki kasi ang kinikita ng dalawa sa kaka-live selling araw-araw. Subalit sa kabila ng malaking kita, si Jerica medyo hindi masaya at nanamlay dahil napapansin niyang napakaliit lamang ng perang ibinibigay sa kanya ni Sally kumpara sa kabuuang benta nila. Kaya naman isang hapon, nang makitang nag-iisa si Sally sa sala, kinausap ito ni Jerica upang alamin ang totoong income ng kanilang pagtitinda. Ate Sally, pwede ba kita makausap sandali tungkol sa kita natin sa live selling nitong nakaraang linggo? Oh, Jerica, bakit? May problema ba? May ganito kasi, gusto ko lang maitanong, bakit parang medyo maliit yung binigay mong hati sa akin kahapon? Nagtataka lang ako kasi halos naubos natin yung dalawang malaking bundle ng damit nung isang gabi ah. Naku, Jerica, sakto lang naman yung binigay ko sa'yo. Tsaka isipin mo rin hindi ka naman ganong napapagod sa harap ng camera habang nagla-live tayo. Ako ang halos mapaos ang boses kakainganyo sa mga buyers para bumili ng paninda natin. Naiintindihan ko naman na kayo ang mas nagsasalita sa live ate, pero hindi naman ibig sabihin nun wala akong ginagawa. Ako nag-aayos ng mga damit, nagpapakita ng sukat, at nakikipag-usap sa mga nagmamine. Ako rin ang nag-aayos ng mga deliveries at nagpapak araw-araw. Tsaka minsan, nakakabawas din sa oras ko yung pag-aayos at pagliligpit ng mga naiwan mong kalat sa bahay. Aba, Jerica, huwag ka naman magreklamo at mag-isip na masama dyan. Kung ayaw mo na sa trabahong to o sa paghahati natin, sabihin mo lang, dahil kaya ko naman mag-live selling mag-isa. Huwag mo rin kakalimutan na malaki rin ang ambag ko sa bahay na to at ako ang bumibili ng mga bagong gamit. Hindi naman sa ganun, Ate Sally. Ang sa akin lang, sana maging transparent at maging patas man lang tayo sa isa't isa dahil magkasosyo tayo rito at magkapamilya tayo sa bahay na to. Medyo iba kasi yung tono ng pananalita mo Para ka nagdedemand pa ng mas malaki na parang kinukuha ko lahat ng sahod mo. Saan ba nang pupunta yon? Di ba dito sa bahay lang naman? Binibili natin ng mga appliances, tsaka bayarin din sa mga pagkain, kuryente at tubig. Hindi po ganun ang pinararating ko. Ang gusto ko lang, malaman ko magkano ba talagang hati ko. Kasi, deserve ko rin makuha yung party ko. Naghirap din ako sa pagtitinda. O sige, kung hindi yun sapat sa'yo, pues, dadagdagan ko para manahimik ka na. Dahil sa naging tensyonadong usapang yon, doon na nakaramdam si Jerica ng matinding pagdududa at pagbabago sa tingin niya kay Sally. Naramdaman niyang may kakaiba rito pagdating sa pananalapi at hindi ito naging tapat sa kanilang naging kasunduan sa negosyo. Nakaramdam ng matinding lungkot at sama ng loob si Jerica dahil hindi niya akalaing magagawa siyang lamangan o tratuhin ng ganon pagkatapos ng lahat ng naitulong at pagpapasensya niya rito. Mula sa araw na yun, nagpasya si Jerica na maging mas maingat na sa pagtitiwala kay Sally at maging alerto sa mga kilos nito sa loob ng tahanan. Sa paglipas ng 3 buwan, nanatili pa rin sina Sally at Charlie sa bahay ng mga magulang nito dahil hindi pa rin talaga sila handa at kapos pa sa ipon para bumukod. Sa kabilang banda, unti-unti na ring nagugustuhan ni Sally ang pamamalagi doon dahil napakaluwag ng buhay niya kaya ayaw niya nang umalis. Kalaunan din, may magandang balitang ibinahagi si Sally sa asawa.
At yun ay nagdadalang tao na siya. Natuwa naman si Charlie dahil sa wakas, magkakaroon na sila ng sariling anak. Subalit hindi pa rin niya maiwasan ang mag-alala. Nahihiya pa rin siya sa sarili na hanggang ngayon, hindi pa rin sila makabukod at makahanap ng sariling matitirhan at natatakot siyang baka doon na sila tuluyang tumanda sa bahay ng kanyang mga magulang. Charlie, bakit parang malalim na naman ang iniisip mo dyan? Dapat maging masaya ka kasi magkakaanak na tayong dalawa. Ito na yung pangarap natin, di ba? Masaya naman ako, mahal. Sobrang saya ko na magiging tatay na ako. Kaya lang, habang maaga pa, naisip ko na kailangan na talaga nating maganap ng sarili nating matitirhan. Nakakaya na kina nanay at tatay na dito pa rin tayo nakikitira. Ngayong magkakaroon na tayo ng anak. Bakit ka naman mahihiya? Hindi naman tayo nagiging pabigat sa kanila rito ah. Tayo naman ang gumagastos sa mga sarili nating gastusin at nag-aambag pa nga tayo sa mga pagkain at bills para gumaan ang buhay nila. Kahit na, Sally, iba pa rin yung may sarili tayong bubong. Ayoko rin kasing maging masikip tayo masyado rito sa bahay. Nako Charlie, kung may pabigat man dito sa bahay, hindi tayo yon. Yun ay sina Jerica at Nathan dahil halos wala naman silang maiambag sa mga gastusin dito. Sally naman, huwag kang magsalita ng ganyan sa kapatid ko. Nakakatulong naman sina Nathan sa bahay sa abot ng mga kaya nila. Nag-aambag din naman yung tao kapag may natitira sa sahod niya. Sa buwang ito, tayo kaya nagbayad ng buong bill sa kuryente at tubig. Wala man lang silang inabot kahit piso sa akin o kay nanay. Baka naman nakakalimutan mong nagkaproblema sila Nathan kamakailan dahil nagkasakit si Jerica. Kailangan ipatingin siya sa doktor dahil masela ng pagbubuntis niya. Kaya sa halip na magsalita ka ng ganyan, tulungan mo na lang si Nanay Marina sa kusina para nababawasan ang gawain doon. Sus, masakit din naman ang pangangatawan ko sa pagla-live selling, no? Gusto ko magpahinga muna. Ewan ko sa'yo. Magpahinga ka na nga lang dyan. Tutulungan ko muna si nanay sa kusina. Ang mag-asawa namang sina Nathan at Jerica, halos 1 linggo na sa ospital dahil kailangang bantayan at ipagamot ang misis matapos itong magsuka at lagnatin. Napagastos ng malaki si Nathan para mailigtas ang kanyang misis at ang dinadala nitong sanggol. Sa kabutihang palad, ligtas naman ang mag-ina at naging sanhi lamang pala ng lagnat ni Jerica ay ang matinding pagod at kawalan ng sapat na pahinga. Pagkalabas nila ng ospital at pagkauwi sa bahay, agad na tinipon ni Nathan ang kanyang mga magulang kasama sina Sally at Charlie sa sala upang linawin at pag-usapan ang nangyari. Nay, munti ka nang malagay sa panganib ang buhay ng mag-ina ko dahil lang sa bahay na to. Si Jerica na lang kasi ang mag-isang kumikilos at naglilinis, kaya napapagod din ang katawan niya. Samantalang si Ate Sally, hindi man lang tumutulong. Aba Nathan, bakit parang ako ang sinisisi mo sa pagkakasakit ng asawa mo? Nagtatrabaho rin naman ako at tumutulong sa bahay. Ate Sally, hindi kita sinisisi. Pero totoo namang hindi ka kumikilos eh. Saka, alam ko rin hindi maayos yung ibinibigay mong hati ng sahod kay Jerica nung nagla-live selling kayo. Doon pa lang nagsimula nang makaramdam ng matinding stress ang asawa ko. Tapos, dagdag pa yung pagiging makalat mo na si Jerica pan laging sumusunod para magligpit. Nathan, magdahan-dahan ka naman sa pananalita mo sa asawa ko. Tumutulong naman si Sally rito at nagbibigay ng pera sa bahay kahit papano. Huwag mo naman siyang pagsalitaan ng ganyan. Saka, di ko naman inuutusan si Jerica na linisin ang mga kalat ko ah. Maggagawa ko naman yon kung tutuusin. Bakit kailangan mo pa magkwenta at magsumbat sa akin? Paano? Sobra na, Ate Sally. Asawa ko na nagkakasakit at nadala pa sa ospital. Gusto ko lang klaruhin na kahit mas mabilis ka pang kumita ng pera, irespeto mo naman kami rito sa bahay at huwag niyong gawing katulong ang asawa ko. Ay nako mga anak, tumigil na kayo dyan. Huwag kayong mag-away sa harap namin. Mag-usap kayo ng mahinahon at ayusin niyo yan ng walang sigawan. Nay, kung gusto niya makipag-usap, ayusin niya yung tono ng pananalita niya. Kasi hindi magandang akusahan niya ang asawa kung kinawawa ang asawa niya. Bulag ka ba para hindi makita kung gaano kaburaray ang asawa mo? Kahit mga labahin nyo na nakatambak at nakakalat sa labahan, halos tinira na ng mga daga at ipis. Ano bang paki nyo sa mga kalat namin? Ipapalaundry ko naman yon at hindi ko kayo inuutusang ligpitin yon. Grabe ka rin talaga, Ate Sally. Hindi mo ba naiisip na naapektuhan din kami sa mga kalat nyo? Kami rin ang napeperwisyo.
Dahil sa matinding sagutan na yon, panandali ang nagkaroon ng alitan ng magkapatid na Nathan at Charlie. Ngunit hindi rin naman nagtagal, nagkaayos din sila. Maging sina Sally at Jerica, nagkausap at nagkasunduring muli. Parang natuto naman si Sally sa pangyayari dahil nagsimula na siyang kumilos at maglinis ng paligid. Kaya naman natuwa si Jerica nang makitang nagbabago na ito. Subalit nang dumating ang kapanganakan ni Jerica, natural ay kailangan na niyang mag-focus sa pagiging ina sa kanyang isinilang na lalaking sanggol. Habang lumalaki naman ang tiyan ni Sally dahil sa kanyang sariling pagbubuntis, unti-unti na naman itong tinamad kumilos. Kaya sa huli, nagbalik na naman si Jerica sa dating gawi. Ang sumunod at maglinis sa mga naiwang kalat nito. Jerica, baka pwedeng pakilaban naman itong mga damit namin ni Charlie. Hindi ko na talaga kayang kumilos ngayon kasi masakit na ang tiyan ko at balakang. Babayaran na lang kita pagkatapos. Sige po, Ate Sally. Ako na ang bahala maglaban yan. Bawal ka rin kasing masyadong magkikilos ngayon. Baka matulad ka sa akin nun kaya naging masela ng pagbubuntis. Salamat, Jerica. Pakikuha na rin nga pala yung ibang labahin sa loob ng kwarto. Ay sige, kukunin ko na ngayon. Ay, naku naman. Napakarami naman pala nitong tambak mong labahin. Tapos, nakakalat lang yung mga damit nyo sa sahig. Sobrang dumi na rin ng mga pundat unan nyo. Kailangan tong laban at palitan kasi baka magkasakit kayo nito. Ay, hindi na ako makakilos kasi sumasakit na talaga ang katawan ko. Pagpasensya mo na ang kalat namin Babawi na lang ako sa'yo sa susunod kapag nakaraos na ako sa panganganak at maayos na ang pakiramdam ko. Sige lang, basta magpahinga ka lang dyan, ate. May washing machine naman kaya hindi na mahirap para maglaba. Oo nga, buti nakabili na tayo ng 2 malaking washing machine para magamit nyo rin sa paglalaba. Ang problema nga lang ngayon, sa dami nitong labahin, isang ko naman to isasampay. Eddie, magpatulong ka na lang kay Tatay Leandro na gumawa ng sampayan. O kaya basta isampay mo na dyan sa pader. Matuyo lang, okay na. Oh, maglalaba ka na naman ba, Jerica? Opo, Nay Marina. Kaya makikisuyo po sana akong pakibantayan muna si Baby Luis. Sige ba, walang problema. Ako na ang magbabantay sa apo ko. Kalaunan, nang manganak na rin si Sally, ang buong atensyon at pagmamahal ni Nanay Marina at Tatay Leandro tuluyan ang napunta sa bagong silang na baby girl ng mag-asawa. Parang hindi na masyadong napapansin ng mga biyenan ang anak ni Jerica at Nathan. Si Jerica naman, patuloy na tagaligpit lang ng mga kalat ni Sally. Hindi siya makapagreklamo sa mga matatanda dahil sina Sally at Charlie rin ang nagbibigay ng pambili ng gatas at diaper para sa kanyang anak pag wala silang pera. Subalit ramdam ni Jerica na para na siyang katulong sa bahay dahil pati ang pag-aalaga ng anak ni Sally inaasa na sa kanya. Sobra nang nagiging abusado si Sally sa lahat ng bagay. Ate Sally, pakiusap naman. Itapon mo naman ng maayos yung mga ginamit na diaper ng anak mo sa may basurahan sa labas. Nakakalat lang sa gilid at kinukuha na ng mga aso. Kinakalat nila kung saan-saan. Hay nako, Jerica. Ikaw na lang kaya magligpit at magtapon kaysa nagre-reklamo ka dyan. Nakikita mo nagpapadede pa ako ng bata, di ba? Pero may sarili rin akong anak na inaalagaan. Hindi pwedeng sa pagliligpit lang ng mga kalat mo iikot ang buong araw ko. Nanay ka na rin ngayon. Kaya sana naman matuto ka maglinis at huwag maging burara. Aba, ang kapal naman ng mukha mong pangaralan ako. Dapat lang, kasi sumusobra ka na Sobra ka na rin magsalita. Wala ka talagang utang na loob. Tinutulungan na nga kayo sa mga gastusin dito sa bahay at sa gatas ng anak mo. Tapos maliit na bagay lang irereklamo mo pa sa akin? May karapatan naman ako magreklamo Kasi kung mananahimik na lang ako at gagawin mo lang alipin, ako ang anak ko ang kawawa. Habang ikaw feeling Disney princess na walang ginawa kundi ang umupo lang at manood dyan na maghirap ang iba. Walang hiya ka. Aray! Oh, ano nangyayari rito? Ate Sally, bakit mo sinampal ang asawa ko? Kasi ang asawa mo, napakaraming reklamo. Walang utang na loob matapos kong tulungan. Huwag kang magkwenta, Ate Sally. Ang pagiging burara at dugyot mo rito sa bahay ang kinaiinisan ko. Ginagawa mo na akong katulong dito para lang linisin ang mga kalat mo araw-araw.
Ano bang gulo to? Ano nangyayari dito at nagkakasigawan kayo? Kuya Charlie, sumusobra na yung asawa mo eh. Hindi niya na lang ginagawang katulong ang asawa ko. Sinasaktan pa niya si Jerica. Hindi na namin kaya manatili sa bahay na to. Lalayas na kami rito ngayon din. Teka, ano ba nangyayari? Sally, totoo ba? Sinasaktan mo si Jerica? Charlie, sinisiraan nila ako. Gusto nila akong palayasin dito. Matagal nang nagtitiis si Nathan sa mga hindi magagandang nangyayari sa loob ng bahay na yon. Nanatili lamang sila dahil wala rin silang ibang mapuntahan ng kanyang misis habang nag-iipon pa sila. Subalit nang makita mismo ng dalawa niyang mga mata na sinampal ng asawa ng kanyang kapatid ang babaeng pinakamamahal niya, hindi na talaga kinaya ng kanyang dibdib ang galit. Mas pinili niya nang ilayo ang kanyang pamilya roon kaysa patuloy na mabuhay sa ilalim ng pang-aabuso at kawalan ng respeto ni Sally. Mula ng araw na yon na nagkaroon ng matinding gulo at sigawan sa loob ng bahay, hindi na napigilan pa sina Nathan at Jerica sa kanilang desisyong umalis. Nakiusap naman sina Nanay Marina at Tatay Leandro na wag silang umalis. Subalit buo na ang loob ng mag-asawa dahil ayaw na nilang malagay pa sa panganib ang kalusugan ng kanilang pamilya. Sa kabilang banda, si Sally naman agad na umaktong kawawa sa buong bahay. Pinagmukha niyang siya ang totoong biktima, na siya ang kinakawawa at walang habas na binabastos ni na Jerica at Nathan kahit na labis-labis na ang naitutulong niya sa pamilya. Subalit kahit alam nila ang totoo, nagbubulag-bulagan pa rin ang matatanda. Kitang-kita naman ang dalawa nilang mga mata kung gaano kaburara at kadugyot si Sally sa loob ng tahanan. Ngunit mas pinipili nilang manahimik at ipagsawalang bahala ito. Nasanay na kasi sila sa mga luhong ibinibigay sa kanila ni Sally gamit ang perang kinikita nito sa online selling. Dahil doon, tila wala silang pakialam sa mga hinaing at sakit ng loob na dinanas ni Jerica bago ito tuluyang umalis. Nanay Marina, nakikita niyo naman po siguro kung gaano kakapal ang mukha ni na Jerica at Nathan, di ba? Sila na nga tong pinapakain natin dito sa bahay. Sila pa tong may lakas ng loob na magreklamo at sigaw-sigawan ako. Kumalma ka na, Sally. Baka lalo ka pang ma-stress. Ang hirap kumalma, Nay. Nakakagigil talaga si Jerica. Napakasama ng ugali niya. Ako na nga ang tumutulong sa kanila pinansyal dahil wala naman siyang sariling kita at umaasa lang kay Nathan. Ako pa tong pinalabas niyang masama. Pabayaan mo na lang muna sila, Sally. Magpahinga ka na rin kasi baka kung ano pang mangyari sa'yo. Tsaka, babalik din naman ang mga yun kapag humupa ng mga galit nila. Mabuti pa nga po na huwag na silang bumalik dito, Nay. Sakit lang sila sa ulo at puro na lang inggit ang dala sa pamilyang to. Mas tahimik at mas masaya rito sa bahay. Ngayong tayo-tayo na lang ang nakatira. Walang nagmamagaling at walang nagrereklamo. Palagi na lang kayo nag-aaway. Pero Sally, anak, may pera ka ba dyan? Ihingi lang sana ako para ibili ng gasol sa kusina kasi ubos na eh. At bibili rin ako ng mga gulay at karne sa palengke. Nako, Tay Leandro, wala pong problema. Eto po, 3,000. Huwag kayong mahihiya magsabi sa akin kapag may kailangan kayo sa bahay o kaya may gustong-gusto kayong bilhin, ha? Ako po ang bahala sa inyo basta't may pera ako. Salamat talaga sa iyo, Sally. Napakagalante mong manugang. Huwag ka na mag-alala sa mga gawaing bahay o sa pag-aalaga sa baby nyo. Ako na mismo ang bahalang mag-alaga at magbantay sa apo ko para nakakapag-focus ka ng maayos sa trabaho mo at sa pagla-live selling mo gabi-gabi. Maraming salamat po, Nay. Iiwan ko muna sa inyong bata sa kwarto kasi mag-aayos lang ako ng mga gamit at magsisimula na rin akong mag-live selling para sa mga bagong damit na dumating. Sige, anak. Pero baka naman pwede ring makiusap, Sally. Oo naman, ano po yun? Baka pwedeng pakiligpit din naman ng kaunti ang mga kalat sa sala at sa banyo mamaya kapag natapos ka na, ha? Pasensya ka na. Medyo sumasakit na rin kasi talaga ang mga tuhod ko at nahihirapan na akong yumukuyo ko para maglinis. Oh, Nay, huwag niyo na akong isipin yon. Ako na ang bahala magligpit at mag-ayos niyan. Mamayang gabi na kapag natapos na ang lahat ng benta ko sa live.
At sa tuluyang pagkawala ni na Jerica at Nathan sa kanilang tahanan, doon na nga nagsimulang unti-unting lumabas sa mga problema. Lalo pang naging makalat at mabaho ang buong paligid dahil wala nang nagliligpit ng maayos. Si Sally, patuloy na walang pakialam. Kung maglinis man siya, napipilitan lang. Kulang sa pag-aayos at kahit ang mga personal na gamit kung saan-saan lang inilalagay. Araw-araw na ring sumasakit ang ulo ni Charlie dahil umuuwi siyang nadadatnan na makalat ang bahay. At ang masakla pa ron, ang matatanda pang nakikita niyang nagwawalis at nagliligpit na mga kalat ng kanyang asawa. Minsan pa nga, wala si Sally sa bahay dahil lumalabas at gumagala kasama ang mga kaibigan, habang ang anak nila naiiwan na lang na umiiyak sa kwarto. Dahil dito, tuluyan nang sumabog ang galit ni Charlie pag uwi niya isang hapon. Sally, wala na sina Jerica at Nathan dito sa bahay. Maging responsable ka naman at gampanan mo ang trabaho mo bilang may bahay. Tignan mo nga tong bahay natin, oh. Napakagulo at napakakalat. Bakit ka naman sumisigaw dyan, Charlie? Anong gusto mo? Iikot na lang ang buong buhay ko rito sa loob ng bahay nyo? Kailangan ko rin naman lumabas, magpahinga at gawin ang mga gusto kong gawin, gaya nung dalaga pa ako. Hindi naman kita pinagbabawalang lumabas o maglibang, Sally. Ang sa akin lang, gawin mo naman na maayos yung mga responsibilidad mo rito sa bahay. Tumulong ka sa paglilinis at alagaan mo yung anak natin. Matatanda na si nanay at tatay eh. Sumasakit na ang mga tuhod nila at katawan. Pero sila pa ang nakikita kong nagliligpit ng mga kalat mo. Nakakaasar ka na rin, Charlie. Para ka na rin sina Nathan at Jerica kung magsalita. Palagi nyo na lang akong hinuhusgahan at pinagmumukha masama. Halos lahat na lang ng ginagawa at tinutulong ko sa pamilyang to, mali pa rin sa paningin nyo. Hindi ko na talaga alam kung saan ako lulugar. Ginagawa ko naman ang lahat at pinipilit kong maglinis dito. Nagsasabi ka naglilinis ka pero napakarami pa rin naiiwang dumi. Yung mga gamit mo at ng anak natin, hindi nakalagay sa tamang lugar. Nakakalat lang sa sahig at sa mga upuan. Hindi ko na maintindihan. Pwede ba, Charlie? Kung puro ka rin lang naman reklamo at dada sa akin, kumuha na lang kayo ng katulong dito sa bahay. Nang sa ganon, may magliligpit ng lahat ng yan dahil hindi ko trabaho ang maging yaya o maging utusan nyo rito. Ano? Baka nakakalimutan mong parte ng trabaho mo bilang inang siguraduhin ng kalinisan. Ano ka ba naman, Sally? Habang nangyayari ang lahat ng kaguluhang yun sa lumang bahay, sina Nathan at Jerica naman, pansamantalang nanunuluyan sa isang maliit ngunit napakapayapang tahanan ng kamag-anak ni Jerica. Pinatuloy sila doon nang malaman ang kanilang pinagdaanan. Dito, nakakahinga ng maluwag ang mag-asawa dahil malayo sila sa magulo, maingay, at nakaka-stress na kapaligiran kung nasaan sinasali. Gayunpaman, patuloy pa ring nagkikita sina Nathan at Charlie sa pinapasukan nilang construction site. Isang oras ng tanghalian, lumapit si Charlie sa kanyang nakababatang kapatid upang kausapin ito at subukang pakiusapan na bumalik na sila sa bahay ng kanilang mga magulang. Nathan, pwede ka bang makausap sandali? Oh, anong problema, kuya? Gusto ko lang sanang humingi ng pasensya sa iyo at kay Jerica sa lahat na nangyari nung nakaraang linggo. Alam kong labis kayo nasaktan at inaamin ko naman na mali talaga ang inasal ni Sally sa inyo. Kuya Charlie, huwag ka na humingi ng pasensya para sa asawa mo. At huwag mo na rin subukan pakiusapan kami na bumalik pa rin sa bahay dahil hindi na talaga kami babalik doon. Payapa na kami ng asawa ko sa bago namin tinitiran eh. At hindi na nai-stress si Jerica araw-araw. Ganun ba? Nag-aalala rin kasi ako sa inyo, Nathan. Naawa ako sa inyo ng pamilya mo na kailangan nyo pang lumayo. Nalulungkot din si Nanay Marina at Tatay Leandro sa bahay kasi pakiramdam nila hindi na tayo kumpleto bilang isang pamilya. Namimiss din namin si Luis. Huwag kang mag-alala sa amin, kuya. Kaya kong buhayin na mag-ina ko. May maayos at malinis kaming tinitiran ngayon. Talaga lang hindi na kami babalik dun. Hindi lang sa ayoko mahirapan yung asawa ko. Hindi ko talaga kinakaya ang pagiging burara ng asawa mo eh. Yun nga rin ang malaking problema ko ngayon, Nathan. Sa totoo lang, hindi ko na rin talaga alam kung paano ko tutulungan ng asawa ko na magbago. Araw-araw na kami nag-aaway dahil sa pagiging makalat at tamad niya.
At kitang-kita ko na rin nahihirapan si nanay at tatay sa bahay. Dahil sa paninindigan ni na Jerica at Nathan na wag nang bumalik doon, wala nang nagawa si Nanay Marina at Tatay Leandro kundi ang magtiis kay Sally at ligpitin ang lahat ng mga kalat nito araw-araw. Nahihiya rin silang magreklamo ng direktang laban dito dahil sa perang inaabot at pinanggagastos nito sa bahay. Subalit habang lumilipas sa mga araw, tuluyan ng napagod at nanghina ang katawan ni Nanay Marina nang maging napakapabayanan ni Sally maging sa sarili nitong anak. Si Nanay Marina na halos ang gumagawa ng lahat ng tungkulin ng isang ina habang si Sally naman umaalis at naglalakwat siya na parang isang dalaga. At isang gabi, himalang nagkusa si Sally na magluto ng hapunan sa kusina matapos gumala. Ang hindi niya alam, ang isdang tulingan na kanyang niluto, hindi pala naimbak ng tama sa refrigerator at napabayaan na sa kusina ng ilang araw. Sally, naninikip ang dibdib ko. Nay, bakit po? Ako rin, paabot nga ng tubig. Ay, Diyos ko, bakit kayo namumula? Nay, Tay, okay lang ba kayo? Parang may sumasakal sa leeg ko. Ano ba tong niluto mo, Sally? Niluto ko lang po yung tulingan na nasa gilid ng lababo. Ay, Diyos ko. Ipapatapon ko na yon. Bakit mo pa niluto? Alam mo bang pwede kaming malason dahil doon? Naku, pasensya na. Hindi ko alam. Teka, tatawag muna ako ng ambulansya. Baka na food poison na kayo. Mabilis naman na umaksyon si Sally dala ng takot dahil labis na nakasama ang niluto niyang tulingan sa matatanda. Bahagyang naninikip ang kanilang mga dibdib. Nagsuka at nagkaroon ng matitinding pantal sa buong katawan na naging dahilan upang isugod sila sa ospital sa gitna ng gabi. Pumunta rin si Charlie doon nang ibalita ng asawang nangyari. Sally, ano bang klaseng pagkain ang pinakain mo kina nanay at tatay? Bakit nagkaganito sila? Hindi ko naman alam na magkakaganyan sila, Charlie. Sabi ng doktor sa emergency room, nakakain daw sila ng nakakalasong parte ng tulingan. At sira na pala yung isda kaya nanikip ang mga dibdib nila. At nagkapantal-pantal ang buong balat. Saan mo ba binili yung isdang yun? At paano mo hinanda bago mo niluto? Ay, sinabihan na kita noon pa na kapag magluluto ka ng pagkain sa bahay, siguraduhin mong malinis at sariwa. Si Tatay Leandro naman ang namalengke doon nung nakaraan. Tsaka, nakalabas na yun sa ref kaya inakala kong yun ang lulutuin. Pero, nilinis ko ng maayos ang isda bago ko niluto. Malay ko bang sira na yun? Diyan ako nabubwisit sa'yo, Sally. Matagal ko nang sinasabi sa'yo na napakapabaya mo sa bahay. Kahit pagkain, hindi mo magawang tignan na maayos. Dahil sa hindi mo pag-iimbak ng tama ng mga pagkain, napahamak mo mga magulang ko. Kuya Charlie, ano nangyari kina nanay at tatay? Tumawag sa amin ng kapitbahay. Sabi, sinugod daw sila rito sa ospital. Nagulat naman si Sally nang makita sila Nathan at Jerica na dumating din sa ospital. Nag-aalala din ang mga ito sa nalaman at pumunta agad para tignan ang kalagayan ng matatanda. Nang malaman nila ang ginawa ni Sally, napagalitan siya ni Nathan at Jerica dahil sa hindi niya pag-iingat na muntik nang malagay sa kapahamakan ang mga magulang nila. Nagtagal lamang ng 2 araw ang pagkakaospital ni Nanay Marina at Tatay Leandro matapos ma-food poison. Laking pasasalamat ng pamilya dahil mabilis na humupa ang epekto ng nakalalasong sirang isda sa kanilang mga katawan. Pagkalabas ng ospital, agad din silang nakabalik sa kanilang tahanan kung saan mahigpit na bilin ng doktor na kailangan nilang magpahinga at iwasang kumain ng sirang pagkain. Sa kabilang banda, si Sally naman, puspusan ng paghingi ng tawad sa 2 matanda. Aminado siya sa kanyang nagawa at matinding kapabayaan na halos maglagay sa panganib sa buhay ng kanyang mga biyenan. Bagamat taus-puso siyang pinatawad ng mag-asawa, nakatatak na sa isip ni Nanay Marina at Tatay Leandro ang leksyon sa nangyari. Sally, pinatawad ka na namin ni Leandro sa nangyari. Pero hindi ibig sabihin na hayaan ka na lang namin ulit na maging dugyot dito sa bahay. Masyado ka nang nasanay na kami ang laging sumusunod para magligpit ng mga kalat mo.
Oras na para ikaw naman ang kumilos at matutong maging responsable sa loob ng tahanan. Tama si nanay, Ate Sally. Tignan mo nga tong bahay oh. Halos hindi na makilala dahil sa mga kalat. Nung kami ang nakatira dito, malinis pa. Sobra ng pagiging buraramo at pabaya na dahilan para mapahamak ang mga magulang ko. Nagsasabi lang kami ng totoo, ate. Sana naman ngayon nakauwi na si nanay. Matuto ka ng alagaan sila at siguraduhin mo ligtas sa mga kinakain yung pagkain. Ano ba yan? Isang beses lang naman ako nagkamali sa pagluluto ng isda. Tapos ngayon pagtutulungan nyo na akong lahat. Nakakalimutan nyo na ba kung sino nagpapasok ng pera rito sa bahay? Napakarami ko na itulong sa inyo ng mga nakaraan. Tapos kung itrato nyo ako ngayon, para ako nakapatay. Sally, makinig ka nga. Hindi ba siyan yung binibigay mong pera para maging dugyot at tamad ka rito sa bahay? Gusto lang namin na matuto kang maging responsable sa lahat ng gawain dito. Kababae mo kasing tao, ganyan ka. Hindi ka ba talaga nahihiya? Sally anak, hindi ka pinagtutulungan dito. Kailangan lang namin maging tapat sa iyo ngayon. Kasi kapag nanahimik pa kami, hindi na kailanman masusolusyonan tong problema natin sa kalinisan at sa kalusugan ng pamilya. Eh di kung ayaw nyo pala sa akin at pakiramdam nyo napakasama akong tao, mas mabuti pang lumayas na lang kami ng anak ko rito. Ano pang silbi naman natili ako dito kung puro kayo paninira? Ate Sally, bakit ba ayaw mo makinig sa mga sinasabi namin? Walang sinasabing lumayas ka. Ang gusto lang namin lahat, magbago ka at matutong maglinis kasi nadadamay at nagkakasakit ng ibang tao dahil sa kaburaraan mo. Grabe ka naman, di ka marunong umintindi. Manahimik ka dyan, Jerica. Huwag ka na magpanggap. Alam ko naman kaya mo lang ako sinisiraan ng ganyan kasi gusto mong pumalit sa akin dito sa bahay para ikaw ang maging paborito ni nanay at tatay. Sobra ka talaga mag-isip. Hindi ako bida-bida gaya ng iniisip mo. Nagmamalasakit lang ako sa mga magulang ni Nathan dahil muntik na sila mapahamak sa kapabayaan mo. Nagmamalasakit? Sabihin mo, naiinggit ka lang sa akin. Wala ka ng ibang ginawa kundi ang siraan ako sa lahat. Ikaw talaga ang problema. Hindi ka marunong tumingin sa pagkakamali mo. Hindi nakakapagtaka kasi pati kalat mo, hindi mo nakikita. Tama nang ba yan? Gusto kong magkaayos tayong lahat ngayon din. Napapagod na ako sa paulit-ulit na problemang ito. Nay, humingi ako ng pasensya sa inyo. Pero ang mas mainam gawin, kami na lang ang umalis dito. Ano? Tuluyan ng sumabog ang matinding away at alitan sa loob ng bahay. Halos hindi na natigil ang palitan ng masasamang salita sapagkat ayaw magpatalo ni Sally at ayaw niyang tanggapin ang kanyang mga pagkukulang. Naririndi at sumasakit na ang ulo ng lahat sa paulit-ulit na kaguluhang nagaganap. Dahil sa matinding hiya sa kanyang mga magulang at kapatid na naperwisyo ng gusto, gumawa si Charlie ng isang napakalaking desisyon. Sinabi niya sa kanila na sila na lamang ni Sally at ng kanilang anak ang tuluyang aalis at bubukod ng tirahan. Dahil maliwanag sa paningin niya na ang kanyang asawa ang tunay na pinagmumula ng problema. Nagalit naman si Sally nang makapasok sila sa kanilang kwarto upang magligpit at mag-impake ng kanilang mga gamit. Wala kasi itong balak na umalis dahil nasanay na to na manirahan doon. Charlie, nasisiraan ka na ba talaga? Bakit mo sinabi kina nanay na aalis tayo rito? Wala pa tayong sapat na ipon para lumipat ng sariling bahay. Tsaka mas ligtas ang anak natin dito dahil nandito ang mga lolo't lola niya na pwedeng magbantay sa kanya. Mag-impake ka na dyan at huwag ka nang tumalak. Ikaw ang problema sa bahay na to. Sobrang nakakaya na kina nanay at tatay. Pati na kina Nathan na paulit-ulit silang napeperwisyo dahil dyan sa kaburaraan mo at kasamaan ng ugali mo. Kailangan na nating umalis dito ngayon din. Diyos ko naman, Charlie. Hindi mo man lang ba naiisip na mahihirapan ang anak natin? Nagmamadali kang umalis para lang sa maliit na away na to. Lilipas din naman to at mananahimik sila. Maliit na away? Sally, ang dami mo ng atraso sa pamilya ko. At binabalaan kita ngayon. Kapag hindi ka pa rin titino at hindi ka magbabago sa bago nating titiran, ako mismo ang maglalayo sa anak natin sa'yo. Mapapahamak at magkakasakit lang ang bata kapag lumaki siya sa piling ng isang inang hindi man lang marunong maglinis at magligpit ng sariling kalat. Huwag mong gagawin sa akin yan, Charlie. Kung ayaw mo mangyari yun, sumunod ka sa utos ko. Walang nagawa si Sally kundi ang sumunod sa kagustuhan ng kanyang asawa. Nakalipat sina Sally at Charlie sa isang maliit at simpleng apartment na malayo sa bahay ng kanyang mga biyenan. Dito sa bagong tahanan,
Naramdaman ni Sally ang tunay na pag-iisa. Walang sino man ang nagliligpit ng kanyang mga kalat. Siya na lang at ang kanyang anak ang nasa bahay habang nasa trabaho si Charlie. At siya na rin ang kailangan mag-alaga sa kanilang anak. Upang mas makapag-focus si Sally sa kanyang oras sa gawaing bahay at sa bata, pinatigil muna siya ni Charlie sa pagla-live selling dahil kaya naman na nitong tustusan ang mga buwanang bayarin mula sa sweldo nito sa construction. Dito pa lamang unti-unti nang namulat ang isip ni Sally kung gaano kahirap at kabigat harapin ang sarili niyang mga kalat at mga responsibilidad bilang ina. Saka habang nagsisimula silang manirahan doon, isang kakaibang pangyayari ang nagsimulang gumambala sa kanya. Dahil isang umaga, nagising si Sally na may mahapding pakiramdam sa kanyang ilong. At bigla siyang may naamoy na napakasangsang at nakakasuka na parang nakapalibot sa buong silid. Sally, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka suka ng suka? Charlie, sobrang hapdi ng ilong ko. Tsaka hindi mo ba naaamoy? May napakabahong amoy dito sa loob ng kwarto. Parang may nabubulok na daga o kaya parang may naaagnas na bangkay sa kisame. Sobrang nakakasuka. Anong mabahong amoy ang sinasabi mo dyan? Tumingin ka nga sa paligid. Malinis naman ah. At wala naman ako naaamoy na kahit anong kakaiba o mabaho rito sa kwarto. Paanong wala? Amoy na amoy ko, Charlie. Napakasangsang at napakabaho talaga. Amoy panis na ewan. Nakakadiri. Wala nga talaga, Sally. Baka naman guni-guni mo lang yan. Oh, sige na. Maiwan na kita. Magtatrabaho na ako sa site. At pwede ba, Sally? Maglinis ka rito sa bahay ah. At alagaan mo ng maayos yung anak natin habang wala ako. Ay nako, bago ka umalis bilang mo muna ako ng face mask. Hindi ko kaya ang amoy dito. Mula ng araw na yon, may naaamoy na siyang nakakasuka at hindi naging mapayapa ang buhay ni Sally. Araw-araw at gabi-gabi na siyang nagliligpit at naglilinis sa bawat sulok ng bahay sa pag-asang mawawala ang napakasangsang na amoy na yun. Subalit kahit anong kuskus at linis ang gawin niya, nananatili pa rin ang mabahong amoy sa kanyang paligid. Hindi lamang yun. Nagsimula rin siyang makaranas ng mga kababalaghan at kakaibang pangyayari sa loob ng tahanan. Ang mga gamit na iniiwan niya kung saan-saan, bigla na lamang nawawala at hindi niya na mahanap kapag kailangan na niya. Gaya na lamang ng bib ng kanyang anak na bigla na lang naglaho sa mesa. Mahal, ako lang ba? Tingin ko kasi may kakaibang nangyayari sa bahay na to. Ano na naman yan, Sally? Makinig ka. Parang may multo dito na nangunguha ng gamit. Palagi na nang nawawala kahit nilalagay ko lang naman sa mesa. Ayan, multo naman ang pagbibintangan mo sa pagiging burara mo. Seryoso ko, Charlie. Hindi ako baliw para gumawa ng kwento. Hindi talaga ako komportable dito eh. Simula nang lumipat tayo dito, nakakaramdam na ako ng mga kababalaghan. Tumigil ka na, Sally ah. Masakit ang ulo ko. Pwede ba? Pagpahingahin mo naman muna ako. Pero Charlie, gusto ko nang umalis dito. Bumalik na tayo kina nanay. Para ano? Magbibigay ka na naman ng sakit ng ulo? Wag na. Matulog ka na dyan. Sa paglipas ng mga araw, lalo pang lumala ang matinding pagkaparanoid ni Sally. Kahit saan siya pumunta sa loob ng bahay, sumusunod ang napakasangsang na amoy na siya lamang ang nakakalanghap. Dagdag pa rito, nagsimula na ring maranasan niya ang matitinding pangangati, pamumula at parang tumutusok sa kanyang buong katawan tuwing tatama rin siyang kumilos. Halos mabaliw na siya sa pagwawalis, pagpupunas at pagliligpit mula umaga hanggang madaling araw. Isang bagay na labis na ipinagtaka at ikinagulat ng kanyang asawang si Charlie. Sally, ano ka ba naman? Maghahating gabi na oh. Patayin mo na yung ilaw at magpahinga ka na dito sa kama. Kaninang umaga ka pa linis ng linis dyan. Hindi ka pa ba napapagod? Hindi ako pwedeng huminto sa paglilinis, Charlie. Hindi ako makatulog. Nandito pa rin yung matinding amoy. Napakabaho pa rin at kailangan kong kuskusin tong sahig para mawala yung amoy na yon. Sally, maawa ka naman sa sarili mo. Ano bang klaseng mabahong amoy ang sinasabi mo? Ilang araw na yan ah. Wala naman talaga akong naamoy kahit ano rito sa bahay. Malinis na tong apartment natin. Meron nga, Charlie.
Maniwala ka naman sa akin, oh. Sobrang baho talaga. Hanggang pagtulog ko, nandun yung amoy na pumapasok sa ilong ko. Tsaka, tingnan mo tong balat ko. Sobrang kati at parang may libo-libong karayom na nakatusok sa buong katawan ko kapag humihinto ako sa paglilinis. Diyos ko, Sally. Nagkakasugat-sugat na yung mga kamay mo sa kakagamit ng Sunrox at sabon. Wala ka na rin tulog at napakalalaki na ng mga eye bags mo. Hindi na maganda yung lagay mo, oh. Halika na. Magpahinga ka na muna ngayon. At bukas na bukas din, ipapacheck up kita sa doktor para malaman natin kung ano nangyayari sa'yo. Wala namang kaalam-alam si Sally na sa likod ng lahat ng kanyang mga pinagdaraanan at matinding pagdurusa. Ang may gawa ng lahat ng yon, walang iba kundi ang kanyang sariling biyena na si Nanay Marina. Ginamit ni Nanay Marina ang kanyang lihim na kaalaman sa kulam gamit ang isang maliit na manyika at mga karayom upang turuan ng leksyon ang kanyang burarang manugang. Alam ng matanda na yun lamang ang tanging paraan upang magising si Sally. Makinig sa mga payo at tuluyang magbago ang masamang gawin nito. Nasaksihan din ito ni Tatay Leandro na sinubukang mamagitan, subalit hinayaan niya na lang ang asawa dahil naging mapilit ito. Marina, kawawa naman si Sally sa ginagawa mo. Itigil mo na yan, baka mapahamak pa siya. Alam ko, Leandro. Pero ito lang ang paraan para turuan siya ng leksyon. Hindi siya nakikinig sa kahit na sino. Pero kung siya mismo makakaranas ng mga kakaibang pangyayari, matututo na siyang kumilos. Ikaw ang bahala, Marina. Ha? Basta siguraduhin mong hindi siya mapapahamak niyan. Delikado ang pangungulam. Hindi naman ako masama para patayin siya. Gusto ko lang na maamoy niya ang mabahong bagay na yon para matuto siyang maglinis. Sinadya ko yan para makaramdam siya ng takot at hindi na maging burara. Sana nga, gumana yan, Marina. Gagana to. Magtiwala ka sa akin. Paano natin malalaman? Bibisita tayo sa kanila. Titignan natin kung may nangyayari. Pagkalipas ng ilang linggo, nagpasya si Nanay Marina na bumisita sa bagong apartment ng mag-asawa upang tingnan ang kalagayan ng kanyang apo. Labis na namangha at nagulat ang matanda ng pagpasok niya sa apartment. Sinalubong siya ng isang napakalinis, napakabango at walang kahit isang dumi o kalat na makikita sa paligid. Maging ang lagay ng kanyang apo, napakaayos, malinis ang mga damit at maayos na naaalagaan. Dahil dito, naramdaman ni Nanay Marina na gumana at nagtagumpay ang kanyang ginawang kulam. Kaya naman nakaplano na siyang ihinto ito. Ngunit nais niya munang makasiguro na taus-puso at madadala na talaga si Sally sa leksyon mula sa sumpang yun. Sally, kumusta ka na rito? Napansin ko pagpasok ko pa lang, napakalinis at napakaayos na nitong bahay nyo. Napakaalaga mo na rin sa apo ko. Nanay Marina, magandang araw po. Maupo kayo. Pasensya na po kayo nung huling pagkikita natin sa bahay nyo, ha. Sa totoo lang po, mula nang bumukod kami rito ni Charlie, doon ko lang po napagtanto kung gaano kahirap maging isang ina at mamahala ng sariling tahanan. Mabuti naman kung ganon at napagtanto mo na ang lahat. Ang mahalaga, natututo ka sa mga karanasan mo sa buhay. Opo, tsaka pakiramdam ko rin talaga. Kinarma at pinarusahan ako sa lahat ng mga ginawa kong kaburaraan at kapabayaan noon sa bahay niyo at kina Jerica. Dito po sa apartment na to, para po akong sinumpa. Araw-araw po ako nakakaamoy ng napakasangsang at napakabahong bagay na pumapasok sa ilong ko. Kaya nagkukumahog akong maglinis araw-araw para lang mawala yung amoy at sakit sa katawan ko. Naiintindihan ko. Pero anak, basta siguraduhin mo lang magbabago ka na at magiging responsable kang may bahay at ina. Tiyak kong mawawala na yung amoy na yan at mawawala na rin ang sakit na nadarama mo. Sana po, Nay. Yun din po ang labis kong ipinapanalangin gabi-gabi. Kasi hindi ko na rin po talaga alam kung paano matitigil itong pagdurusa ko. Aminado ako na malaki ang naging kasalanan ko sa inyong lahat. Kaya natuto na po ako ng gusto. At hindi ko na po uulitin yun.
Mabuti naman kung ganon. Ipagdarasal ko rin na matigil na yan. At gusto kong bumalik ka na rin sa amin dahil miss na miss ko na kayo ng apo ko. Gusto ko na rin po sanang bumalik, Nay. Walang kahit kaunting hinala si Sally na ang mismong biyenan pala niyang si Nanay Marina ang nagbigay sa kanya ng ganong pagdurusa sa pamamagitan ng kulam. Ngunit natupad din sa wakas ang kanyang taus-pusong panalangin na matigil na ang sumpa. Pagkaalis ni Nanay Marina sa kanilang apartment, umuwi siya at tuluyan ng itinigil ang sumpa at sinunog ang manika at karayom. Biglang naglaho ang mabahong amoy at nagbalik sa normal ang kanyang pang-amoy at pakiramdam sa katawan. Bagamat wala na ang sumpa, hindi pa rin tumigil si Sally sa kanyang mga bagong gawi. Patuloy pa rin siyang naglilinis at nagliligpit araw-araw upang panatilihing mabango, maayos at organisado ang kanilang mga gamit at ang buong tahanan. Labis-labis naman ang saya ng kanyang asawang si Charlie nang makitang tuluyan ng nagbago ang kanyang asawa. Mahal, malaki talagang pinagbago mo ah. Oo, asawa ko. Kasi natuto na ako sa mga kamalian ko. Matigas kasi ang ulo ko nun. At wala akong ibang inisip kundi ang sarili ko lang. Alam kong mabuti ang puso mo, Sally. Kaya nga pinakasalan kita eh. Pero kahit ganun, hindi kailanman nabawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Lahat ng yun, pagsubok lang sa buhay. Salamat talaga dahil kahit nakakadiri ako nun, hindi mo ako iniwan. Hindi kita iiwan kahit na nangangamoy ka na. Hoy, ano ka ba? Hindi pa kasi ako nakakaligo. Mamaya pa. Bilisan mo na kasi pupunta tayo sa birthday ni Luis. Hinihintay na tayo ni na Jerica at Nathan. Nang araw na yon, dumating ang kaarawan ng anak ni na Nathan at Jerica na si Luis. Inimbita nila ang buong pamilya sa isang simpleng salo-salo sa kanilang tahanan, kung saan muling nagkita-kita at nagkaharap-harap ang buong pamilya. Ate Sally, Kuya Charlie, maraming salamat pala rito sa napakagandang regalong binigay niyo para kay Baby Luis ha. Ang ganda-ganda nitong mga damit. Walang anuman yun, Jerica. Masayang-masaya kami ni Charlie na makadalo rito sa kaarawan ng cute na pamangkin namin. Kumusta naman na pala ang lagay at buhay niyo dun sa bago niyong apartment, Ate Sally? Balita ko kay Kuya Charlie, napakaayos na raw ng bahay niyo. Inako, Jerica, mabuti at maayos naman ang buhay at pakiramdam namin doon. At masasabi ko talagang hindi na ako burara ngayon. Natuto na talaga ako ng gusto sa mga naging kamalian at katangahan ko noon. Mabuti naman kung ganon. Kailangan talaga natin maging hands-on na mommies. Saka Jerica, gusto ko ring samantalahin itong pagkakataon para humingi ulit sa'yo ng sorry sa lahat ng mga nagawa at nasabi ko. Gustong gusto kong bumawi sa inyo ni Nathan. Hay nako, Ate Sally, huwag mo nang isipin yon. Matagal ko na rin nakalimutan yun eh. Nang mahalaga ngayon, nagkakasundo na tayong lahat at maayos na ang pamilya natin. Masaya-masaya din ako, Kuya Charlie, na nakikita ko kayong masaya ni Ate Sally. Cheers sa bago at mas matibay nating pagsasamahan. Salamat, Nathan. Masaya rin ako na bumalik na ang dating saya at kapayapaan sa pamilya natin. Kasama sina nanay at tatay. O, di ba? Napakasarap sa pakiramdam na makitang buo, nagmamahalan at nagkakaintindihan ang ating pamilya. Wala na akong ibang hinihiling pa kundi ang makasama kayo. Ay sana ganito tayo lagi mga anak. Masaya at payapa. At syempre, malinis. Kayo naman, nagpaparinig ulit. Huwag kayong magalala, hindi na ako burara. Matapos ang masayang salo-salo na yun, muling nagbalik sina Sally at Charlie kasama ang kanilang anak sa bahay ng mga magulang upang doon na uli manirahan kasama sina Nanay Marina at Tatay Leandro. Kasama pa sina Jerica at Nathan. Muling naging buo at masaya ang pamilya sa ilalim ng isang bubong, subalit sa pagkakataong ito, wala na ang dating kaguluhan. Si Sally mismo ang nangunguna sa pagpapanatili ng kalinisan, kaayusan at kasipagan sa buong bahay. Dahil sa natutunang leksyon at sa pagbabagong buhay ng bawat isa, nagkasundo na ang buong pamilya at namuhay ng payapa, masagana,
at puno ng pagmamahalan. Sa huli, ipinaalala ng kwento ni Sally na ang tunay na kalinisan ng tahanan, hindi lang basta pag-aalis ng dumi sa paligid, kundi ang pagpapakita ng respeto at malasakit sa mga kasama sa buhay. Ang pagiging responsable at malinis, hindi nakadepende sa pera o sa kakayahang magbigay ng luho, kundi sa kusang loob na pagpapahalaga sa kalusugan at kapayapaan ng pamilya. Wakas! Isang magandang kwento na naman ang natapos natin mga ka-DC. Sana may napulot kayong aral dito ha. Huwag niyong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para masuportahan niyo ang channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment niyo kung sino yung karakter ko na paborito niyo sa mga binosesan ko. Eto sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang mga ka-DC, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat karakter, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin kalimutang i-comment kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon ha. Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Oh, shoutout na ulit tayo! Shoutout kina Bernadette Pablo na first commenter natin, Christian Abendan, Jerry Burden, Laika Gumabay ng Perez Quezon, Ermeline Asidera ng Macau, Elizabeth Duncan ng Texas, USA, Evangeline Carothers, Lalin Apolonio ng Hong Kong, Yinyang Allen, Hilda Arugay at sa nanay niyong si Yolanda Santos ng Makati City, Marlene Decelis ng Concepcion Tarlac, Jessa Doreen ng Butuan City, Arnel Pascual ng Ilocos, Desiree Deola ng Pangasinan, Coy Soler, Angelo Goodin ng Panabo, Caridad, Erna Soto at sa anak niyong si Bojo Cardona, Brian Landicho at sa Mama Mila Landicho mo ng Kingdom of Saudi Arabia, Divine Palor ng California, Safari Custom Collectibles, Meldy from Malaysia, Jerry Burden, Maria Rivers, Janaya Dagison, Nick Simi, Sereka Shea, Phoebe Ranyada, Rosa Manog from Baguio, Demi Crisman Sila da Cabrera, Sugimura Perla Castro, Donna Nog Vlog, Bella Abellano, Gab R8E, Eric Besanes, Marieta Yoto, Lena Lopez Echano, Lydia Lopez, Evelyn Malalay, Jules, Chai Fernandez, Ann Camado, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Elmerito Jimenez from Angat, Bulacan, Maria Oros, Cecil Acer, Elisa, Josephine Beroya, happy birthday po sa kapatid niyong si Rysel Santiago, Fiona Rotero, Mabel Decano, Leonisa Cobo, Edmund Teves and Teves family from Molino, Bacoor, Maria Yui, Misanaw, Luis Mangako, Erna Soto and Malu from Taguig City, Cristina Peru, Takeda from Japan, Brian Jairo Hablado, wag po kayong magtatampo, lahat po kayong masya-shoutout. Segundino Malayog from Marawi City, Violeta Aming, Mestisang Bangus from Japan, Gloray Ramos from Saipan, Yumi Honma, Cute Survivor from Japan, Ian Banaga, G2 daw, Babaeng Bicolana, Solo Traveler, Maricel Sibal, Jenny Espuerta from Quezon City, Echa Tariv, Anita Nino and Helbert Soon at sa Nino and Soon family, Senon Kayabyab from Zambales, Kimpoy Feliciano, hindi po ako si Rain sa Full House, Pansit Yami, Russell Taban from Kuwait, Donna D from Riyadh, Risa Rizardo, Annalyn Lomireo Suan from New Zealand, Marian Simeon, Linda Ignalig from Cyprus, Rosel Baco from France, Jennifer Carpio, JP Canosa at sa Ian Big Pactimo Garments, Jeboy MDR, Vesiot from Caloocan, Helen Flores, Elijah's Worldwide T, Ellen Kayano, salamat po, Marvin Habagat, JD Sayari, Lisa Calapan, Heis XCH from Madrid, Eric Tabin and family from France, Grace Balod, Maria Cristina Sasi, Cristina Morales at happy birthday sa anak nyong si CJ Huerto from Cavite, Sheila Hart Lopez, Ferdy Alon from California, Celeste Giongo, Carmina Prospero, Hazel Galendez at sa Bruni A1 Garments na sina Lenny at Mirna, Dodge Junco, Maria Susan Rodelas, Hakabanatuan kay Randy Pogi at Mary Eileen Malate. Shoutout kina
Mama Lauren Boyles ng California, USA, kina Kuya Liam at Bebe Lane ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Mamo Lovina at Papa Bong ng Manila, kay Tanod Potpot Mylas, Pagaling Katupox, kay Keisha Chua ng Torrance, California, kay Tita Susan Dukhan ng California, at kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko po na shoutout. Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa at sa inyo pong mga masugid kong tagapakinig saan mang sulok ng Pilipinas. Mag-iingat po kayo palagi dyan. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng poong may kapal. Bye!